Okay, hello guys. Ito po ay si Joel Iscol, ang inyong online coach. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa search engine optimization. Ano ba itong search engine optimization? Okay, ito ay napaka-importanting bagay para magkakaroon ka ng maraming visitors ang iyong website. Okay, so bakit nga ba maraming businessmen failure sa kanilang business online? Bakit ba mayroong mga nagsimulang mag-business online na talagang hindi sila kumita? May website naman sila. Dahil ito guys ay hindi na ginagamit itong tinatawag na search engine optimization o wala silang alam. Okay? Kasi pag hindi kasi tama na may website ka lang, kailangan alamin mo kung paano ka magkakaroon ng traffic. Alam mo naman na itong World Wide Web ay talagang worldwide. Okay? So hindi lang ikaw ang mayroong website, marami kayo. So halimbawa ang business mo ay cellphones, hindi ka nag-iisa sa negosyo na yan, marami kayo. Ibig sabihin hundreds of thousands of websites na about cellphones. Okay? So ngayon, para magkaroon ka ng traffic, dito lalabas guys itong search engine optimization. Okay? Ang mga Amerikano o ibang nationalities, nag-hire sila ng mga search engine optimizers. Okay? Para magawa ng mabuti ang kanilang website, kasi ang akala kasi ng marami na pag may business ka, may website ka, okay na, maghintay ka na lang sa traffic o hintayin mo lang yung sales, darating na. Hindi yan, hindi tama yan. Kaya nga maraming nag-fail online kasi wala silang alam, hindi nila alam ang itong tinatawag na search engine optimization. Okay? So itong search engine optimization ay may dalawang parte. Una, itong on-site optimization. So what is on-site optimization? Okay? Ito yung ang bawat pages ng website mo ay ino-optimize mo para siya ay magiging search engine friendly. Okay? So papasok tayo ngayon guys sa website. Okay, tingnan natin, no? Ito, halimbawa itong website na ito yung article ng website. So parang ang article na ito ay makita ng maraming tao. Ino-optimize namin ito ng mga SEO expert or search engine optimizer. Okay, so dito sa baba natin yan gagawin. Okay, itong click mo yung edit snippet, tapos ilagay mo yung title. So kung ano man yung topic, kailangan na yung main keyword. Halimbawa itong issue adverse effects, ito yung tinatawag na main keyword. So kailangan nakalagay yan sa title. Okay, kasi ito kasi yung mababasa ng search engine robot. Okay, ito ang kanyang babasahin. So pag nabasa niya ito, alam niya kung ano ang topic mo ng article mo. Okay, so mayroon ditong meta description, i-describe mo rin kung ano ang topic mo about. Okay, so dito naman sa article, kailangan may nakalagay dito ng mga keywords. Kasi napaka-importante ng keywords. Alam mo kung ano yung mga keyword na marami talagang visitors. Okay. Tapos dito naman sa images, kailangan i-edit mo rin to at lagyan mo siya ng alt text. Okay. Napaka-importante ng alt text guys. Ito, alternative text. So dito, ang nakalagay is your adverse effects. So nandyan na naman yung keyword sa alt text. Para itong picture na ito, mabasa ito ng search engine spider at masasabi niya na ito ay
related sa topic na is your adverse effects. Okay, so lahat ng mga pages guys, lahat ng mga articles na nababasa nyo online, yan ay ginawa ng on-site optimization para siya ay magiging search engine friendly at mabisita ng search engine spider para maraming traffic. Okay, so we will update this at tingnan natin kung anong makikita sa dyan talaga yung makikita ng tao. Kasi ngayon nasa loob tayo ng website or sa control panel. So ito, hindi ito nakita ng mga tao. Ang nakita ang talagang website. Okay, so kung i-click mo itong website na ito, itong article na ito guys, hindi mo makita yung kanina yung inedit natin. Okay, ang makita mo lang ay yung article mismo at saka yung mga keyword makita mo. So yan ang ginagawa sa on-site optimization. Lahat ng pages, lahat ng articles, ini-edit yan, nilalagyan na yan ng keywords, ng tags, ng alt text. Okay, yung kanina sinabi ko inyo, yung images, ini-edit namin yan para sa maging search engine friendly at mabasa ng web spider para dumami ang traffic. Okay, yan ang tinatawag na on-site optimization. So napaka-importante na alam mo para maging effective yung website mo at talagang dadalawin siya ng mga visitors. Kasi sa search engine, halimbawa yung Google, ang tinitingnan ng mga tao yung top 10 lamang guys, di ba? Kung halimbawa nag-search ka ng cellphone, tapos may gusto kang bilhin na cellphone, okay, so pupunta ka sa Google at ilagay mo, i-type mo yung cellphone na gusto mo. Okay, so halimbawa Samsung yung gusto mo, i-type nito guys yung Samsung. Kaya gusto kang bibili ng Samsung, kaya gusto mong search online kung ano yung mga latest Samsung. Okay, so kung ano yung number 1 dito, posible na sa kanya bibili yung tao online kasi siya ang number 1 sa search engine. So halimbawa yung search, naghahanap siya ng latest mobile phones. So kung ano yung number 1 sa search engine, yun yung talagang makakakuha ng hundreds of thousands of daily visitors sa mga taong naghahanap ng bagong cellphone. So kaya importante guys na ano man ang product mo, nandyan ka sa top 10 ng search engine. Kaya gagamit ka ng mga keyword na marami talaga ang visitors para magkakaroon ka ng maraming traffic sa iyong website. At kung ano man yung product mo, talagang bibili ng nangangailangan ng product mo. Okay, so ganyan ka-importante ang on-site optimization. Ang purpose dyan na ikaw ay mag number 1 sa search engine o di kaya nasa top 10 ka at pwede kang i-click ng tao. Okay, yung website mo makita ng tao, makita niya sa search engine kasi nasa top 10 ka. Kung nandun ka na sa mga 20 guys, 30 na pages, hindi ka na makikita at posible na hindi ka na magkakaroon ng sales ng products mo. Okay, kaya yung mga negosyante na talagang ginagawa nilang
bread and butter itong kalang online business, ay gumagawa sila ng paraan. Nag-hire sila ng mga search engine optimizers. Okay? So, ito na lang guys. Yan ang dapat yung gawin, yung on-site optimization. So, in my next video, we will talk about off-site optimization, yung pangalawang bahagi ng SEO or Search Engine Optimization. Thank you guys.